Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin ang Burroughs Frederick Skinner's Operant Conditioning Theory. Si Burroughs Frederick Skinner ay isang maimpluwensyang Amerikanong psychologist at behaviorist. Pinakilala ni Skinner ang konsepto ng operant conditioning na isang paraan ng pag-aaral kung saan ang pag-uugali ay hinuhubog at pinalalakas sa pamamagitan ng mga consequences. Iminumungkahi niya na ang pag-uugali ay naimpluwensyahan ng mga kahinatnan. Behavior is influenced by the consequences that follow it. Naniniwala siya na ang pag-uugali o behavior na may kaakibat na positibong kahinatnan o positive reward ay mas mauulit, habang ang pag-uugali o behavior na may kaakibat na kaparusahan o punishment ay hindi mauulit. Sa kanyang pag-aaral sa kanyang laboratorio, nagdisenyo si Skinner ng experimental apparatus na kilala bilang Skinner box o operant conditioning chamber. Sa box o chamber na ito, minamanipula at inoobserbahan ang mga hayop tulad ng daga at kalapati bilang tugon sa iba't ibang mga schedule ng reinforcement. Ang schedule ng reinforcement ay nakatulong upang matukoy ang iba't ibang paraan kung saan mapapalakas o mapapahina ang pag-uugali sa pamamagitan ng reward o punishment. Kung ikukumpara ang classical at operant conditioning, ang classical conditioning ay may kaugnayan sa involuntary at reflexive responses. Ito ay ang aksyon at reaksyon na nagaganap automatically at hindi nababatay sa conscious control. Ang behavior na ito ay naimpluwensyahan ng stimulus-response associations. Ang operant conditioning naman ay may kaugnayan sa voluntary behaviors na naimpluwensyahan ng consequences. Ito ay mga aksyon at reaksyon na nagaganap consciously at purposefully. Ang behavior na ito ay naimpluwensyahan ng rewards o punishment associations. Talakayin natin ngayon ang terms and concepts ng reinforcement at punishment. Ang reinforcement ay tumutukoy sa anumang kaganapan o stimulus na sumusunod sa isang pag-uugali at pinapataas ang posibilidad na maulit ang pag-uugaling iyon sa hinaharap. Ang punishment naman ay isang proseso na nagpapababa sa posibilidad ng isang pag-uugali upang hindi maulit o para humina ang tsansa na mangyari ito ulit. Talakayin natin ngayon ang terms and concepts ng positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, at negative punishment. Saklaw ng positive reinforcement ang pagpapakilala ng desirable stimulus o reward pagkatapos na isang pag-uugali. Ibinibigay ang positive reinforcement upang mapataas ang posibilidad na maulit muli ang pag-uugaling iyon. Halimbawa, ang pagbibigay sa isang bata ng sticker para sa pagkumpleto ng kanyang homework. Palakpakan at yakapin ang anak na nag-aayos ng kanyang higaan ng may pagkukusa. Pagbibigay ng incentive sa isang empleyado para sa pagkumpleto ng isang proyekto ng mas maaga sa schedule. Saklaw ng negative reinforcement ang pag-alis ng aversive o hindi kasiyasiyang stimulus pagkatapos na isang pag-uugali. Ibinibigay ang negative reinforcement upang mapataas ang posibilidad na mangyari muli ang pag-uugaling iyon. Halimbawa, upang maiwasan ang stress na naugnay sa last-minute task, magsagot ng homework ng maaga. Upang maiwasang mapuna ng iyong magulang, tapusin ang gawaing bahay. Ang positive punishment ay ang paglalapat ng isang hindi kanais-nais na consequence o aversive stimulus pagkatapos na isang pag-uugali. Ito ay ibinibigay upang mabawasan ang posibilidad ng pag-uugaling iyon na mangyari muli. Halimbawa, ang pagbibigay ng timeout sa isang manlalaro na nag-misbehave habang nasa palaruan. Ang pagbibigay ng ticket sa isang driver upang maiwasan na pagdadrive ng sobrang bilis. Pag-issue ng verbal warning sa isang empleyado para sa paulit-ulit na pagliban sa trabaho. Ang negative punishment ay ang pag-alis ng desirable stimulus o pag-alis ng positive reinforcer.
Ito ay binibigay upang mabawasan ang posibilidad na maulit ang pag-uugaling iyon. Halimbawa, ang pag-alis ng mga pribilehiyo sa pagmamaneho ng isang teenager para sa paglabag sa trapiko. Pagkumpiska ng smartphone ng isang teenager para sa paglabag sa curfew. Pag-alis ng lisensya sa pagmamaneho bilang resulta ng walang ingat na pagmamaneho. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng reinforcement at punishment ay nakasalalay sa mga epekto nito sa pag-uugali. Ang reinforcement ay naglalayong palakasin ang isang pag-uugali, habang punishment ay naglalayong pahinain ang isang pag-uugali. Mahalagang tandaan na ang pagiging epektibo ng mga reinforcement at punishment ay maaaring mag-iba depende sa pagkakaiba at partikular na konteksto sa bawat individual. Higit pa rito, ang usaping etikal ay dapat isaalang-alang kapag ibinibigay ang punishment dahil maaari itong magkaroon ng unintended negative consequences at dapat ibigay ito ng may pag-iingat. Sa pagbibigay naman ng reinforcement, makabubuti na iproseso ang bata tungkol sa pakay nito. Ginagawa ito upang ang bata ay hindi maging dependent sa rewards para lamang gumawa ng isang kaaya-ayang pag-uugali.